Ngayon, iminumungkahi kong tumaas tayo para makita ang atmosfera ng ating planeta sa kakaibang paraan. Buong buhay natin ay nilalanghap natin ang hangin. Nakatira tayong lahat dito at kadalasan nakakalimutan natin ang pag-iral nito dahil ang mga gas na taglay nito ay parang wala lang. Wala itong amoy, wala ring kulay. Transparent, hindi ito nakakairita sa lalamunan o dumidikit sa balat. Dahil dito, ang galaw ng hangin ay nakikita lang natin sa mga ulap tuwing magandang panahon o bagyo, lalo na kung wala itong dalang alikabok. Ngunit nitong mga nakaraang taon, nagbago na ang lahat ng ito. Dahil sa mga datos na nakalap mula sa mga satellite at mga sensor sa lupa, kaya na nating isalin ang mga chemical na komposisyon na ito sa mga kulay at makita mismo ng ating mga mata ang mga elementong patuloy na umiikot sa hangin na gumagalaw. Kahit na ito ay malinaw, maaari nating subaybayan ang mga sangkap na ito na lumulutang sa hangin. At masdan ang hininga ng mundo, makita ang mga buntong hininga nito, ang mga pagsabog ng galit, mapanood ang mga halaman na humihinga at naglalabas ng hangin, ang mga lungsod at pabrika na nagbubuga ng usok, ang mga hibla ng apoy mula sa mga kagubatan, at maging ang mga alikabok mula sa mga disyerto. Maiangat at madala, minsan hanggang sa kabilang panig ng mundo. Kaya, simulan natin ang paglalakbay sa pagtutok sa galaw ng mikroskopikong partikulang lumulutang sa hangin. Ang inyong nasasaksihan ay ang pagkalat sa buong mundo ng tinatawag nating mga aerosol. Maliit na mga partikula na inaangat ng hangin mula sa lupa o sa ibabaw ng mga karagatan at pagkatapos ay dinadala ng mga agos ng hangin. Sa animasyon na ito na pinagsama-sama ang mga sukat mula sa 6 na linggong obserbasyon, makikita natin na kulay lila ang mga alikabok na iniaangat ng malalakas na hangin na humahampas sa malalaking disyerto ng mundo. Maaring dalhin ng mga ito ang mga partikula mula sa lupa sa libu-libong kilometro mula pinagmulan. Sa orange at pula, makikita ninyo ang tinatawag na black carbon. Ibig sabihin, ang mga partikula mula sa sunog sa kagubatan at usok na dala ng hangin ay maaring kumalat sa malaking bahagi ng planeta. Sa pagmamasid sa itim na karbon, makikita natin ang paglala at pagkalat ng mga sunog na nangyayari sa Hilagang Amerika, sa Amazon at maging sa Siberia. Ganon din karami ang kahoy na sinusunog para sa pagluluto at pagpainit sa Africa tuwing gabi. Sa ibabaw ng karagatan, ang kulay tiyan at puti ay kumakatawan sa mga particle ng asin na galing sa dagat na napapalutang sa hangin dahil sa galaw ng hangin at nagbibigay daan para malinaw nating masundan ang mga landas ng bagyo at unos. Sa huli, ang mga ulap na kulay berde na kumakalat sa planeta ay nagpapakita ng mga partikulang sulpate. Galing sa mga planta ng kuryente na gumagamit ng carbon o langis, mabibigat na industriya at aktibidad ng bulkan. Sa animasyong ito na tungkol sa Hilagang Atlantiko at ibang kulay, hindi na ipinakita ang mga partikulang sulpate. Para tumuon lang sa mga sunog sa kagubatan, asin sa hangin mula dagat at alikabok mula Sahara. Na malinaw nating nakikita rito na dinadala ng mga sistema ng bagyo at tumatawid ng dagat at karagatan upang mapadpad sa Europa at hanggang sa Golpo ng Mexico. Namumukutangi ang mga hurikan at tropikal na bagyo sa madilim na asul ng karagatan habang hinihila ng kanilang hangin ang maraming asin mula sa dagat. Makikita natin na habang lumalakas ang bagyo, maaari nilang dalhin ang alikabok mula disyerto sa hangin bago ito alisin ng ulan sa atmosfera. Ang mga puting ulap na nakikita ninyong nabubuo ay tumutukoy naman sa usok na nagmumula sa napakalalaking sunog sa kagubatan na nagaganap sa hilagang kanluran ng Hilagang Amerika nung isinagawa ang mga pagsukat para sa animasyong ito. Sa ilang araw, maaring maglakbay ng libu-libong kilometro ang mikroskopikong abo sa ulap dala ng malalakas na hangin sa mataas na atmosfera papuntang kabilang panig ng Atlantiko hanggang Europa. Sa video na ito, tutok lang tayo sa pinong partikula na may diametro na mas mababa sa 2.5 mikrometro. Ang mga aerosol na ito, na ang laki ay hindi bababa sa 28 beses na mas maliit kaysa sa isang hibla ng buhok ng tao, ay napapalutang sa hangin. Dahil sa mga hangin na humahampas sa malalawak na rehiyong disyerto, pati na rin sa mga makinang diesel, mga plantang dekarbon, kahoy na ginagamit sa pagluluto at pagpainit at maging sa mga sunog sa kagubatan. Kapag mas mataas ang konsentrasyon sa hangin ng mga mikroskopikong partikulang ito na maaring pumasok sa mga alveoli ng baga, mas nagiging delikado sa kalusugan ang paghinga ng hangin sa nasabing lugar. Ang alon na tila regular na humahampas sa larawan ay dahil pinapanood natin dito ang pagdaan ng buong araw ng mga pagbuga.
Pagdilim, ganun din ang kilos ng hangin. Habang bumababa ang aktibidad sa malalaking urban area, may ilang particle mula lupa na bumabalik din doon. Kaya kahit gaano kaliit ang mga pinong particle, karaniwan silang nananatili sa atmosfera ng ilang araw hanggang ilang linggo lamang. Dahil sa huli ay babagsak din sila dahil sa sarili nilang bigat. Ang mga particle na ito ay masasabi nating higante kumpara sa mga molekulang lumulutang sa hangin, at dito tayo magpopokus ngayon. Ipinapakita ng mga larawang ito ang malalaking rehiyong naglalabas ng sulfur dioxide. 70% ng sulfur dioxide na nasa atmosfera ay dulot ng mga gawain ng tao. Ang sulfur dioxide ay inilalabas sa napakalaking dami sa pamamagitan ng pagsunog ng uling, krudo at gasolina. Sa animasyon, malinaw makikita ang malalaking urban center at industrial na rehiyon na malakas magsunog ng fossil fuel. Kasama rin halos 10% ng emisyon na galing sa likas na pinagmulan, karamihan ay mula sa aktibidad ng mga bulkan. Tingnan mo dyan. Makikita natin ng malinaw ang mga ulap ng bulkan na mayaman sa sulfur dioxide na inilabas ng isang malaking pagsabog na naganap sa Bagong Guinea. Makikita rin natin ang patuloy na aktibidad nung ginawa ang mga sukat. Mula sa Piton de la Fournaise sa La Reunion, pati na rin sa Etna sa Italia, at maging sa ilang mga bulkan sa tangway ng Kamchatka at sa bulkanikong arko ng mga isla ng Aleutian. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para mag-enjoy at maghanap ng ibang aktibong bulkan. Iyan ang mga epekto ng pagputok ng Nyamuragira sa Demokratikong Republika ng Congo noong 2006. Kahit na ang mga bulkan ay nananatiling maliit na salik sa pangmatagalan kumpara sa regular at malawakang pagbuga natin, may mga pagkakataon na ang isang bulkan ay naglalabas ng kasing dami ng sulfur dioxide sa loob lamang ng ilang araw na katumbas ng inilalabas ng industriya ng isang buong bansa sa loob ng isang taon. Noong 1991, ang pagputok ng Bundok Pinatubo sa Pilipinas ay siya lamang ang naging responsable sa halos 1/4 ng taunang pagbuga ng sulfur dioxide. Ang pagkalat ng mga molekulang ito sa stratosphere ay nagbaba ng global average temperature ng 0.5 degrees sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Sige, ngayon ipapakita ko sa inyo ang isa pang animation na talagang kamangha-mangha dahil pinapakita nito sa pamamagitan ng pagsusuri sa konsentrasyon ng nitrogen oxide sa hangin malapit sa ibabaw na literal mong makikita ang mga pangunahing pandaigdigang rutang pandagat. Dahil ang distribusyon ng mga nitrogen oxide na ang tagal ng buhay sa atmosfera ay hindi lalampas ng ilang oras, ay halos tumutugma sa mga pangunahing urban at industrial na reyon, pati na rin sa mga pangunahing rutang pangkalakalan sa dagat kung saan ang mga pampasaherong barko at iba pang mga barkong pangkargamento ng mga lalagyan ay naglalabas ng malaking dami ng elementong ito na maaring makasira sa ating mga daanan ng paghinga. Sa isa pang animation na ito, pinapanood ninyo sa loob ng 2 magkasunod na linggo ang pagbabago ng konsentrasyon ng ozone malapit sa ibabaw. Huwag ninyong iugnay ang kalmadong asul ng animation na ito sa magandang balita. Ang ozone ay maaring maging anghel o demonyo, depende sa taas nito. Sa stratosphere, 15 hanggang 35 kilometro ang taas, nagsisilbi itong UV filter na nagpoprotekta sa mga nabubuhay sa ibabaw mula sa malalakas na sinag ng araw na sumisira sa DNA o nagpapamutasyon sa mga selula. Kung wala ito, posibleng maging baog ang daigdig kahit man lang sa ibabaw nito. Pero sa mas mababang bahagi ng stratosphere, kung saan tayo nabubuhay at humihinga, ang nabubuong ozone ay hindi panangga kundi lason. Produkto ng modernong panahon, lason na polusyon sa mga halaman at hayop. Ang alon na nakikita ninyong sumusunong sa larawan ay dahil sa malaki ang pagbabago ng konsentrasyon ng ozone sa ibabaw sa pagitan ng araw at gabi. Dahil ang bahagi ng ozone na nabubuo sa araw dahil sa epekto ng sikat ng araw sa mga nitrogen oxides at mga volatile organic compounds ay nasisira sa gabi bago muling mabuo kinabukasan. Narito kayo ngayon at pinagmamasdan ang mga rehiyon na responsable sa pagbuga ng nakakatakot na carbon monoxide. Ang molekulang ito na dulot ng hindi ganap na pagkasunog ay maaring pumigil sa pagdadala ng oxygen ng dugo kapag mataas ang konsentrasyon at magdulot ng pagkapagod, sakit ng ulo, pagkahilo at kalituhan. Pinakamataas ang konsentrasyon sa malalaking lungsod, industrial na infrastruktura at sa mga lugar na gumagamit ng kahoy sa pagluluto at pagpainit, gayon din sa mga sunog sa kagubatan at mga latian ng peat tulad sa Indonesia.
Makikikita rin dito ang pag-usad ng oras sa araw, lalo na sa Africa o India kapag nilalagay na ang kaldero sa apoy. Hindi tulad ng mga nitrogen oxide at ozone na maikli ang buhay, ang carbon monoxide ay maaring manatili ng halos 2 buwan sa atmosfera, kaya't ito ay nadadala ng mga hangin sa napakalalayong distansya. Lahat ng mga elementong nabanggit natin hanggang ngayon ay mga polusyon, hindi tulad ng 2 malalaking bahagi na itinira ko para sa huli na hindi naman delikado sa kalusugan. Sa kanilang konsentrasyon sa atmosfera, ngunit kalaunan, nagiging banta sila sa ibang antas. Ang 2 elementong chemical na ito ang pangunahing mga greenhouse gas na matatagpuan sa hangin, ang carbon dioxide at methane. Nakikita ninyo ngayon ang pagkalat ng methane sa mundo mula sa mga rehiyong ito. Ang greenhouse gas na ito ay hindi kasing tagal ng carbon dioxide sa atmosfera, pero bawat molekula ng methane ay 84 na beses na mas nagpapainit kaysa CO2 sa loob ng 20 taon. Kaya, nagdudulot ito ng halos 1/4 ng pag-init ng mundo. Hindi pa rito ipinapakita ang pagkakaiba ng mga pinagmumula ng methane sa buong mundo. At makikita natin nang hindi pinag-iiba ang mga emisyon na nagmumula sa mga infrastruktura na kumukuha o nagsusunog ng fossil fuels, pati na rin ang mga emisyon mula sa mga basang lupain, mga palaya na binabaha o maging mula sa mga open dump site. At sa mas maliit na bahagi, ang mga sunog sa kagubatan, pagsunog ng biomass, pagkatunaw ng permafrost at maging ang aktibidad ng mga anay. May mga microorganismo silang tumutulong kumain ng kahoy at selulosa habang naglalabas ng methane bilang basura. Dahil dito, ang mga anay ay bumubuo ng halos 2% ng pandaigdigang emisyon ng gas na ito kada taon. Ang nakikita ninyo ay mga lugar sa mundo kung saan nakaipon ng emisyon ng methane mula lamang sa pagkabulok ng organikong material na karaniwan sa basang mga reyon na maraming tubig ang lupa. Ang mga rehiyon na may lawa, latian o palayan ay bumubuo ng halos 1/4 ng taon ng methane sa atmosfera. Makikita nating ang daloy ng emisyon ay sumusunod sa panahon at lumilipat mula hilaga, patimog at kabaliktaran tuwing taglamig at tag-init. Sa isa pang animasyon na ito, ang tinitingnan lang natin ngayon ay ang methane na nagmumula sa gawaing agrikultural. Kaya at pangunahing nakikita ninyo dito ang malalaking sakahan ng mga hayop o sa madaling salita, ang utot at digay ng mga mamal, pati na rin ang mga usok na nililika ng pagbuburo ng mga ugat sa mga palayan. Kapag pinagsama-sama, ang mga binahang palayan ay kumakatawan sa halos 10% ng pandaigdigang emisyon, habang ang mga utot na kasama ng pagtunaw ng mga ruminant tulad ng baka, kambing at tupa ay bumubuo ng halos 20%. Ngayon naman, ang usok ng methane ay direktang galing sa aktibidad ng tao tulad ng taniman ng langis, minahan ng karbon at tagas mula sa gas na tubo na kapag pinagsama-sama ay responsable sa halos 1/4 ng kabuuang dami ng gas na ito na inilalabas sa atmosfera bawat taon. Makikita dito ang usok mula sa minahan ng karbon sa China at mula sa taniman ng langis sa gitnang silangan at iba pang lugar na nagsusunog ng gas. Isang teknik kung saan sinusunog, kadalasan ay hindi lubos, ang gas na matatagpuan sa mga deposito ng langis. Ang usok na ito na matatagpuan sa Turkmenistan ay nagmumula sa mga tagas ng isang malaking taniman ng gas na kasing laki ng kontribusyon sa paglala ng global warming gaya ng kabuuang greenhouse gas emissions ng isang bansa tulad ng United Kingdom sa loob ng isang taon. Tungkol naman sa mga tuloy-tuloy na usok na ito mula sa silangan ng Borneo, halos dulot lang ito ng pagkatuyo ng mga peat bog. Karaniwang nagsisikwester ng karbon ang mga kagubatang latian sa basang lupaing mayaman sa organikong material. Kapag sinadyang pinatuyo at sinunog ang mga ito para linisin at gawing taniman ng langis ng palma, naglalabas ang lupa ng methane na naimbak sa loob ng maraming siglo. Dahil sa mga sunog sa mga lupang peat, ang rehiyong ito ay naglalabas taon-taon ng methane sa atmosfera na kasindami ng Alemanya. At narito na tayo sa pamamahagi ng mga emisyon ng CO2. Ipinapakita ng mga makukulay na larawan ang taon ng emisyon ng mga molekulang responsable sa halos 3/4 ng pag-init ng mundo. Tulad nila, hindi rin nila alam ang hangganan at mabilis kumalat mula sa rehiyon ng mundo papunta sa buong planeta. Dito, habang ang mga kulay ng animasyon ay papunta sa pula at lila, mas mataas ang konsentrasyon ng CO2 sa atmosfera.
Makikita natin na ang mga ulap ng carbon dioxide mula sa malalaking nagbubugang reyon ay umiikot at kumakalat ayon sa pangunahing hangin. Bago ito tuluyang matunaw sa atmosfera, maglalakbay ito at magpapalutang-lutang ng maraming siglo hanggang libong taon. Ang kulay abong ulap ay sumisimbolo sa carbon monoxide mula sa malalaking sunog sa kagubatan tuwing tag-init sa dalawang hemispero. Sa unang bahagi ng taon, patuloy na pupuno ng carbon dioxide ang atmosfera ng hilagang hemispero. Ngunit pagdating ng tag-init, bahagyang bumababa ang konsentrasyon at unti-unting nawawala ang mga kulay pula at lila. Ang pagbaba na ito ay kaugnay ng mga pagbabago sa panahon ng siklo ng paglago ng mga halaman na sumisipsip ng malaking dami ng carbon dioxide sa panahon ng photosynthesis na ginagamit nila upang makagawa ng asukal, dahon, kahoy o prutas. Dahil dito, tuwing tagsibol at taginit, pansamantalang binabawasan ng mga halaman ang gas na nailalabas natin sa atmosfera. Sa taglagas at taglamig, bumabagal o humihinto ang paglago ng halaman. Naglalabas ang mga halaman ng mas maraming CO2 kaysa sa nagagamit nila, kaya mabilis na tumataas ang antas nito. Kaya sa pagtatapos ng taon, kalahati lamang ng carbon dioxide na inilalabas ng pagsunog ng fossil fuels ang nasisipsip ng mga likas na imbakan sa lupa at karagatan. Ang natitira ay naiipon sa atmosfera. Kapansin-pansin ang paghinga ng mga baga ng timog at hilagang bahagi ng mundo sa modelong ito na batay sa datos tuwing tag-init sa Timog Hemisphere. Sa Africa at Timog Amerika, makikita ang paghinga ng halaman sa malalaking pintig sa mga lugar na may malalawak na kagubatan gaya ng tropical rainforest ng Africa at Amazonia. Kung ang pintig na ito ay sumusunod sa araw at gabi dahil sumisipsip ng carbon dioxide ang mga halaman tuwing photosynthesis sa araw at naglalabas nito sa gabi. Kasabay ng natural na paghinga na ito, makikita pa rin sa iba't ibang panig ng mundo ang pagsasaka gamit ang pagsunog, pati na rin ang malalaking urban na lugar at mga industrial na infrastruktura na halos tuloy-tuloy na naglalabas ng CO2. Ang mga paglabas na ito ay inaabot ng 6 na buwan bago makarating at bumalot sa lahat ng reyon gaya ng ipinapakita ng isang animasyon. Kung ang paghahalo sa pagitan ng hilaga kung saan nagmumula ang karamihan ng mga emisyon na gawa ng tao at ng timog ay tumatagal ng ganito katagal, ito ay dahil ang mainit na hangin sa Ecuador ay nagsisilbing hadlang na nagpapabagal sa paghahalo ng hangin sa pagitan ng dalawang hemispero. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bagong na-inject na CO2 ay hindi maiiwasang tuluyang kumalat at mahalo sa buong planeta. Sa modelong ito, makikita ninyo ang pagbabago sa daloy ng palitan sa pagitan ng atmosfera at biosperang panlupa sa ikalawang bahagi ng taon. Tuwing taglagas at taglamig sa hilagang hemisphere, tumitigil ang paglaki ng mga puno at halaman at nabubulok ang mga nalaglag na dahon na naglalabas na karamihan sa CO2 na nakuha noong tagsibol at taginit. Ang likas na emisyon ay nadadagdag sa atmosfera kasama ng tuloy-tuloy na nilalabas ng tao. Kaya ang antas ng CO2 ay pinakamataas tuwing simula ng tagsibol. Sa kabuuan, ang malalaking alon ng mabagal at tuloy-tuloy na paghinga ay naglalabas ng CO2 na kasing dami ng hinihigop nila. Ngunit ang kabuuang epekto ng mga gawain ng tao ay labis at naipon sa atmosfera. Kaya sa pagtatapos ng bawat siklo, may halos 2.5 bahagi kada milyon na karagdagang CO2 sa hangin. At nakakagulat isipin na ang CO2 na bumubuo ngayon ng 0.4 ng hangin ay hindi pa nga kabilang sa 3 pangunahing bahagi ng atmosfera na binubuo ng 78% ng nitroheno, 21% ng oksiheno at 0.73% ng argon. Gayunpaman, kahit kaunti lang ito sa atmosfera, malaki ang epekto ng mga molekulang ito. Simula pa ng industrialisasyon, nagsimula tayong magsunog ng maraming uling tapos langis at gas. Inabot ng milyon-milyong taon bago nalika ang daigdig, ngunit tumaas na ang CO2 mula 200 at 80 hanggang mahigit 400 at 20 bahagi kada milyon na yon. Huling beses na ganito, kataas ang CO2 sa atmosfera ay 3 milyong taon nang nakalipas at noon 20 metro ang taas ng mga karagatan kaysa ngayon. Dahil sa inersya ng sistema, hindi pa umaabot sa ganong taas ang dagat na yon. Lahat ng mga molekulang ito at iba pang mga partikula sa hangin, kasalukuyan mong nilalanghap ang mga ito.
Araw-araw mga 11 metro kubiko ng hangin ang dumadaan sa baga ng bawat tao sa mundo. Kahit di natin sila ramdam, ang mga elementong nakikita natin dito at umiikot sa malalaking sukat ay may pinagmulan at sariling kwento. Ang kanilang konsentrasyon ay parang salamin na di tuwirang nagpapakita ng ating sinusunog, inaalagaan at sinisira. Nasa hangin ang alaala ng ating tambutso at industrial na desisyon. Ngayon, ang mga gamit na ginawa natin para basahin ang komposisyon ng hangin ay nagbibigay anyo sa mga bagay na karaniwang di nakikita. Sa pag-record ng mabagal at malalakas na tibok ng biospera at ng mga lipon ng tao, ipinapakita nila sa atin ang daigdig na humihinga. Ang presensya ng mga walang kulay na gas na siyang tinig at mukha ng klima ay paalala na tayo ay magkakasama sa iisang barko. Araw-araw tayong namumuhay sa iisang atmosfera, isang malaking sistemang walang hangganan at nakita nating tumaas ang temperatura nito ng 1 hanggang 1.5 degrees sa buong mundo mula noong bago ang industrialisasyon. Pero ang bilang nga ito ay mapanlil lang na average na tinatago ang mga sukdulan ng klima. Sa North Pole, mahigit 3 degrees na ang itinaas ng karaniwang temperatura at higit 5 degrees sa ilang bahagi ng kontinente tuwing tag-init. Ang pagiging kalahok at saksi sa pagtaas ng init ay dapat mag-udyok sa atin na baguhin ang direksyon. Baka ang pagtingin sa daigdig bilang isang planetang humihinga ay simula na ng kagustuhang protektahan ito para hindi ito tuluyang masakal. Kakaibang episode na ito sa dati kong gawa kaya gusto kong malaman ang opinion ninyo sa ganitong format. Habang naghihintay, magpapatuloy muna ako sa pagsusulat ng episode tungkol sa hangin at mga ilog sa himpapawid. Sana magustuhan ninyo ito.